Punta guys, 7:15, palengke ng General Santos City. Bibili tayong isda. Let's go. Ilawin lang ako din. Ikanin natin yung camera. Hanap tayo ng isda guys. Wala na kaming makain, wala nang pagkain ng mga anak ko. Kaya maaga akong bumangon ngayon. Hanap tayo ng isda. Oo, 100. Ito, oh. 100 lang. Salmon ba? Bago? 100 kilo? Paimi? Paimi, oh. Palimpyo ko, pa-slice lang ha. Bili tayo ng salmon. 100 yung kilo. Bago preskong presko. Mura na siya guys kasi yung ibang isda 200 plus ang kilo. Are linisan o cut. Bago yung isda nila, oh, yan, oh. 100. Kila? Sige. 200 pesos lahat yun, tatlo. Next, bibili tayo ng... Bantayan mo, pera mo gang ha. Bili ka isang supot gang. Yan, oh. Uy, nagbaba yung isda ha. Pag rollback ng gasolina, rollback pati isda. Kasi naalala ko yung presyo ng ganitong isda. Nasa 200 last month. Ngayon 110 na lang siya. Eto, borot, galunggong. 110 ang kilo. Eto, masarap din to. Masarap siya pang sabaw, paksiw. Ang ganda ng salmon, no? Bangus, si mama yung mahilig sa bangus, kaya lagi akong bumibili nito. Ito masarap din talaga to. Magkano kilo? Nagbaba din siya. Bili din tayo nito guys. Sobrang sarap nito pag isabaw, lalo na kapag kapag bago. Pag bago siya, sariwa, ang sarap nitong isabaw. Kahit paksiw. Pahingi ako gang? Lagayan mo. Bili tayo nito. Belong, no? Belong-belong. Piliin naman natin yung medyo malalaki kasi pag masyadong maliit, ang hirap naman hanapan ng laman. Nanagang! So, pag pumupunta ng palengke, guys, nagdadala ako ng basket at saka ng ice box. Ay! Ha? Kanin na lang ko grabe. Yan, sige. Dalawa. Ganun pala magkuha, hindi pala dapat isa-isa, dapat kandusin mo. Dapat. Sige. Masarap yan. Ito nga ipaluto ko mamaya pagdating sa bahay. Paksiw tsaka sabaw. Ay, masarap din to iprito. Laras daw. Laras pala yung term. Kuya, paano nyo ginaluto yung belong? Pwede prito, sarap yan sa prito. Sarap sa prito, no? Try natin paprito ngayon. Sa sabaw, masarap din yan. May? Dali lang gang ha. Eko bagate. Report lang. Pasinta lang. Ito kasi, time consuming yung pagbili ng isda. So,
So kapag bumibili ako talaga, good for 3 weeks to isang buwan. Minsan inaabot ako 3,000 to 4,000 pesos. Dati, pakonti-konti lang ako mamalengke guys. 1,000 lang yung budget ko pero hindi na nakakayanan ng oras ko. Ayoko nang pabalik-balik ng city para mamalengke. Hindi lagi pa. Tsaka minsan, syempre pagka ngayon may mga staff na tayo, kailangan may ulam talaga sa bahay. Mm-mm. Thank you. May, wala pa? So, Ha? so ganito lang kalaki yung palengke namin guys. Pero nandito naman lahat ng mga isda. Okay na? Pila ako agang? 160 lang, ma'am. 160. Are oh. Ma'am, nakaitis ka, ma'am. Wala iraba, wala ko'y kambyog yun. Bakit eh? Uy, di ka na mo di malulog. Hindi pa tayo unaw natin. Oo, ikaw. Hindi siya presko gang, no? May maliliit naman na bangus, guys, pero ito kasing maliliit na bangus, masarap siya pang ano, magprito tayo nito gang, ha? Kahit konti lang. Tara. Next, hanap tayo dito ng ulo ng bangus, oh. Isang 50 ang kilo. Ito, last time na dinamihan ko yung bili, halos hindi naman namin maubos. Pero, masarap yan sa torta eh. Parang yung binili ko kasi last time, hipon. Ito, isda. No? Masarap din to sa, sa torta. Ito, masarap sa paksiw. Bulinaw na walang asin. 100 yung kilo, yung 200 ang kilo. So, masarap to, paksiw, basta tama yung suka, tsaka yung sangkap. Dito tayo. 120 yung kilo nito, 140. So, hindi na ako maabot dito, guys, kasi pagkagulay at prutas, doon ako bumibili sa bagsakan. Ayan, dito prutas at gulay yan lahat dyan. Dito lang ako pumupunta talaga sa may mga isda. Yung mga anak ko, kahit na, kasi syempre pinanganak ko sila sa Africa, hindi sila na-expose sa iba't ibang klase ng isda. Basta isda lang, pero yung mga seafood na mga hipon, mga pusit, hindi sila na-expose sa ganun. Kaya hindi sila marunong kumain. Ayoko magprito ng ganyan. Ay, bili tayo ng burot gang. Eto, 100. 2 kilo. Ay, 3 kilo. Ano, maliit, malaki? Ano malaki ito? Maliit lang? Ito? Oo, pwede na yan. Sarap pang ano. Anong ginaluto? Paano mo ginaluto, kuya, kung ikaw? Ha? Paano mo siya ginaluto pag ikaw? Ginasabaw mo or ginapaksiw mo? Paksiw, sabaw. 2, no? Pareho, no? Sugba. Sugba din. Huwag lang sugba. Ihaw. Hati-hatiin mo to, May. Di ba may container tayo, May? So, meron na tayong so far 200 pesos dun sa salmon natin. Pang sabaw talaga yun siya. Then, belong natin kanina 160, 360 na yon. Ngayon, 300 naman para sa galunggong or burot sa Bisaya. Ha? Sige, go. Palimpyo ko, ha? Opo. Gayong belong lang kanina. Ang belong pag ginalinisan pa yan, ginatanggalan pa o hindi na? Tanggalan dahil gyapon tong belong gang. Magtanggal ka ng pangsabaw, tsaka pang prito, 2. Kaya 2 kilo yon. So far, nasa na tayo guys, 650 pesos na tayo sa isda. So, tinan ko paano isda yung mabibili natin and then lilipat tayo sa manok.
After nun, pupunta na tayo sa bagsakan ng prutas tsaka ng gulay. So, ang ginagawa ko kapag bumibili ako dito sa palengke, guys, pinapalinisan ko na siya para hindi na tayo mahirapan pagdating sa bahay. Kasi meron namang service dito na pwede magpalinis ng isda. Meron kasi ibang palengke dito sa amin sa South Cotabato na hindi sila naglilinis dahil wala silang maayos na drainage. Ang hirap bumili kapag gano'n kasi syempre pagdating ko ng bahay, maglilinis pa ng isda, matatagalan. Ito, paborito ng tatay namin. Ayan guys. Ito, paborito ng tatay namin. Ano yan siya? Black meat. Excuse me po. Ayan. Si papa namin nagturo sa amin paano kumain ito. Kaso, ang ano dito, prito dapat siya. Sa black meat, kailangan prito. Merong balat ng isda. Meron din namang fish fillet. Kaso pag fish fillet, mas pinipili ko yung dory. Kasi syempre, mas mura din yung dory. Grabe, sobrang presko ng isda. Yung iba kasi kanina, guys, 120 yung kilo. Eto, 110 lang. Ayan. Okay, sige. Paki-slice. Ay, maliit yung isa ah. Mataba ba yan? Okay, sige. Bili tayo ng bangus sa dagat. Meron palang bangus sa dagat, tsaka bangus sa matabang. 430. Sige. Mas masarap daw itong bangus sa dagat. Slice, pang paksiw yan, gang. Pakiinat ko. Hey, tabi kayo kay matamaan kayo. So, ayan. 200 pesos naman ang kilo nito. Bumibili lang ako ng bangus talaga para kay mama. Kahit na matinik siya kasi si mama mahilig sa paksiw or sabaw na bangus. 500 lang, di? 400 lang. 1,000 na, 1,000. So, wala masyadong tao ngayon. Hindi ko alam bakit. Yan nyo, guys. Ayan, kuya, oh. So, ganito ang itsura ng palengke namin kung nagtatanong kayo. Salamat po. So, oo, tama-tama lang. Huwag masyado malaki, please. Tama na siguro itong 2,000. Hanap pa tayo ng ibang isda. Next nating bibilhin, guys, ay manok. So, normally dito sa amin sa Jensan, halos lahat dito halal, no? Halos lahat ng manok na area dito halal. Ang problema ko lang dito, yung hotdog. Minsan, mahirap talaga maghanap ng hotdog na halal. Pero good thing, hindi ko nasana yung mga bata na kumain ng hotdog. So ngayon, bumili tayo ng manok. Sa manok, ang binibili ko, laging 2 buong manok. 200 yung kilo ngayon. So 2 buo yan siya. And then yung isa, pinapachop ko siya na para sa tinola at adobo. Yung maliliit lang na slices. Pero yung isa naman, pinapatadtad ko ng bongga. Kasi yan naman yung panghalo sa gulay, sa pansit, sa bihon, sa upo, mga ganun na klase na lutuan, no? Tapos, para kahit na gulay yung ulam, merong protein yung mga bata. And then, yung adobo naman tsaka tinola, pag hindi mo sinabihan yung nagbebenta, ang lalaki ng slices. Eh, mga bata yung target natin, 'di ba? Tsaka pasok din sa budget yung ganun. So, ngayon, nakabili ako total 500 din, guys, sa 2 buong manok. And then atay, bumili din tayo. Ang atay mahal, 240 ang kilo. Bumili lang ako ng kalahati kasi atay is very good, by the way. Lalo na pag hinaluan mo yan ng boiled egg. So yun. And bumili din tayo syempre ng source ng collagen natin. Paan ng manok Adidas. Mahilig yung mga anak ko dito, lalo na sa malambot na adobo ng Adidas. Nung napansin ko na masarap yung kain nila, lagi ko na siyang sinasama sa budget. Tara, punit ni Maayo nga. Pabili gang, may sibuyas ka pa. Ha? 1 kilo. Asa yung
Utang dara. Oh. Dari kami, likod na dara mi. Ani may tagduwa lang ani or isa lang ni ha. Ari kang bawang, may bawang ka pa. Ha? Luya meron. Kano kilo dito, gang? Gang. Kano kilo? Gang as ka to bawang. Guys. Patatas, carrots. Yung mga gulay na dapat nasa bahay. Kasi yung mga bata, ito talaga big sila dito. Pero mahal na yung kilo ngayon. 100 na. Ay, hindi. 85 pa lang yung patatas. 100 yung carrots. Parang gusto ko na lang mag-asawa ng farmer. May kilala ka? Naghanap ng reto. Mahal na masyadong gulay. Naghanap na lang. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko ay magsasaka. Nagbayad ka na? Magsasaka yung pinili kasi ayaw nang bumili ng gulay. No? Dito tayong mansanas tsaka orange para sa mga anak ko. Excuse me po. Magkano ganito, kuya? 65. 65? Matamis to, kuya? Oo. Sige. Dalawa lang. Tapos, etong apple. Eto, magkano? 12, 14. Eto. 20, 25. Eto na lang, sige. Ano to, May? 15. Oo. Dakis. Bilis, bilis. Ampalaya, kasi parang ang tagal ko nang hindi nakakain ng ampalaya sa bahay. Ganito lang, kasi yung kumakain ng ampalaya, ako lang tsaka si mama. Then, talong. Bili tayong talong. Si talong naman, masarap siya, isugba. Then, isasawsaw lang natin sa sawsawan. Ganun lang kasimple. Magkano ang kilo talong? 35, ma'am. Saan ba yun? Plastic? Diretso na ba to or ano ba? Huwag natin masyadong damihan yung ampalaya kasi si ampalaya, madali siyang masira. Magbayad ka doon. Eto, ihalo mo sa paksiw ha. Pag nagapaksiyo, islice mo sa taas para may gulay yung paksiyo. Tapos minsan pwede sunugin lang sa apoy, then sausaw lang natin sa toyo na may kalamansi. Diba? Okay po. Ayan. Talong. Bakit? Wala tayong patola ngayon. Gusto ko yung patola eh. Guys, buti na lang nagmura yung mangga no. Dati gabi mag-abot talaga ng 180, 190 ang kilo. Ngayon 65, 60, 70. So dito tayo sa 60 pesos pinakamura pero sobrang bango tsaka sobrang tamis. So maliliit lang siya pero okay na. 3 kilo naman dito guys kasi yung mga bata mahilig talaga sila sa prutas. Yun ang maganda sa kanila kasi nasanay sila sa diet ng prutas. Kaso sa gulay medyo mapili pero may intake naman sila ng gulay. And masabaw yung mga anak ko. Isa pa yan sa good thing about them. Thank you po. Hindi na ako magtagal ah. Bye-bye. Ay, may boiled egg.
Bili nga tayong boiled egg, guys. Nakakainin. Pabili boiled egg, ate. Magkano? Boiled egg. Ay, dalawa lang. Ano ba yan? Oh, guys. Maayong gabi sa inyong lahat. Time check natin alas 6 ng gabi, guys. Ang laki ng problema ko. Kailangan nyo ako advisean ngayon, guys. Kaya nalileto ang otok natin, ang brain cells natin. Nagkudog-kudog, no? So, time check natin. It's 6 p.m. right now. As in, super duper sharp. Nasa labas ako ng bahay ngayon. I just pick up my children kasi nagkaroon kami ng family and friends day. Of course, alam niyo naman na birthday ni Madam Ten Gives. Sa mahal na mahal namin ng kapatid namin. And extended yung kanyang birthday celebration. So, hindi pa po tapos yung aking responsibility as kapatid. But, umuwi, bigla akong sinundo yung mga anak ko, no? Kasi si Kuya Kahil umiiyak, tumawag sa akin. Nagpapasundo siya, ASAP. So, talagang nagmaneho ako para kunin siya. Mag-check ako sa inyo sa next episode kung anong nangyari. But, ngayon guys, na-war lang otok ni Madam ninyo kay hi, hindi ko alam anong nangyari na alam nyo naman no na bagong nagbibigay na ng sustento si Mr. Yiga sa mga bata. 2 buwan na guys. Recently, nag-send siya sa akin ng message na gusto niya daw makita. Hindi ko alam ang words niya, no? But ang sabi niya, I miss you guys. So sana mas specific. I'm sure miss niya yung mga bata pero it's not enough eh. It's not enough. But nag-send siya ng mensahe na gusto niya pumunta ng Pilipinas dahil nga nagkaroon ng challenge pagdating sa visa. So basically, nag-send siya sa akin ng interest na gusto niya mag-meet or i-meet ang mga bata sa China pero with the visa purposes and with the challenges of visa, talagang mahirap. Right. So ngayon, sabi ko nga sa kanya, hindi ganun kadali lalo na kapag visa yung pag-uusapan. Kaya naman, sabi niya sa akin, kasi syempre visa una sa lahat, marami. Ilan sila mag-apply ng visa kasi sabi ko talaga sa kanya, kung gusto mo talaga na ma-meet yung mga bata, eto na, sabi ko na sa inyo, na-share ko na sa inyo. Pero recently kasi, iba yung datingan ni Mr. Yiga, parang napaka-desidido niya na i-meet yung mga bata. Alright? May pa picture pa siya nasi-send guys. Tapos may mga pa siya nalalaman. I miss you. May mga ganon. No, hay, wag ako. Kahit 6 digits yan. Hindi na magtalab sa akin yan. Bibigyan na kita ng 5 years. Diba? But anyway guys, what I'm trying to say is, sinabi ko sa inyo before na kung gusto niya makipag-meet sa mga bata, talagang hindi ako gagastos kahit na piso. Kasi I'm not there, okay? I'm not going to do that. I have done enough and I'm doing enough as a single mom in raising my kids. He continued his life. He only started messaging siguro dahil convenience sa kanya. But nunca nagagawin ko na magpakahirap para i-meet siya ng mga anak ko. If you want to meet the children, do something about it. My children are not gonna do something about it. And I'm not gonna do anything about it. So sabi ko nga sa kanya, kung gusto niya na i-meet yung mga bata sa China, madali lang naman yan eh. No? Wala nang problema. It's just a matter of pera. Diba? Mukhang pera pa din ang all. Hindi naman sa mukhang pera. Huwag niyo sabihin mukhang pera. Of course, if you want to meet the kids, there will be expenses. Lalo na pag sa labas ng Pilipinas, syempre, plane ticket, yung visa, hotel, accommodation, allowances, lahat yan. Yung sahod ko kasi absent ako sa trabaho, diba? Lahat yan kailangan mong isipin. So, it's not gonna be easy. And, with the major concern na visa, talagang hindi madali. And, sabi niya nga, na-realize niya na mahirap daw talaga. So, for the first time ever, lumabas ngayon sa bunganga ni Mr. Yiga na he wants to go to Manila para mag-meet daw guys kasama ang mga bata, no? Gusto niya daw ma-meet ng mga bata. So sabi ko sa kanya, pupunta ba yung 2 kapatid ng mga anak ko? Si Kuya Nasri at si Muhammad Ali. And in fact, nag-send siya ng picture pero
hindi ko napapakita sa inyo kasi syempre, di ba, mga bata yun eh. Hindi naman natin sila pwedeng isama dito ulit sa ating vlog. Maybe papakita ko sa inyo pero hindi ko papakita yung buong ano nila, buong mukha. But they have grown, you guys. Sobrang tangkad na ni Kuya Nasri, mas matangkad pa po siya kaysa sa tatay niya. Imagine. Muhammad Ali is also growing, ano? And of course, Mr. Yiga is getting old. It's not how it was used to be. Lahat naman tayo tumatanda, 'di ba? And tinatanong niya ako ngayon. Sabi ko nga sa kanya, if you want nga makapagkita sa Manila, make sure na ready ang lahat. Sabi ko sa kanya, magdadala din ako ng mag-asikasa sa mga bata. Kasi hindi na ako guys, yung dating Princess Higa, marami akong energy, ginaabuso ko yung katawan ko, I get tired. Sobrang pagod ko na talaga, mentally and physically. So sabi ko sa kanya, magdadala ako ng mag-a-assist sa mga bata. Aba yung sagot ni Dodong Yega, guys, wag na daw magdala kay kaya niya na daw yung mga bata. Sure ka, Dong? Sa 5 years natin together, Dong, walang panahon na nakaya mo yung bata, Dong. Ayaw pagtuga-tuga. Magpunta lang gani ako ng grocery, hindi pa ako natapos ng grocery, 15 minutes pa lang, uwi mo na ako kaya hindi mo kaya yung mga bata. Tapos bigla mo sabihin sa akin na kaya mo, wow! For what? Kung ano lang ako, kung talagang interesado lang ako, no, maisip. Alam ko talagang laruan ni Mr. Yiga. Hindi magdala ng assistant kay sus. Ang kigat-igat naman yan siya, guys. Ay, naku na lang, Mr. Yiga. Papunta ka pa lang dong, pauwi na ako dong. May experience na ako sa'yo dong, wag ako dong. Diba, guys? But yan yung aking dilemma. Ako naman talaga, papayag naman ako makipagkita siya sa mga bata. Pero yung issue na hindi ako magdadala ng kasama, that is not going to be possible. Lakaw ta? Oh, sige lang kay nag-vlog pa ko. Sige. Hoy, dagang salamat. Oh, sige, hulaton ta mo message ha. Alright. Sige lang kay nag-vlog pa ko. Hindi lang magdali. Salamat. Love you. So anyway guys, I was saying, no, wala man problema actually kung gusto niya makipagkita. Kasi sabi ko naman sa inyo, hindi man talaga ako niyan mag-against ba. Lalo na kung talagang seryoso man talaga siya sa pagbagong buhay niya, no, pagdating sa sustento sa mga bata. So far, inaayos niya naman guys, 2 buwan na. Maayos din naman siyang makipag-usap. Imagine dati, pag sinasagot ko siya, talagang magiging argument ang lahat, no. Pero ngayon nakikita ko nagpapaka-humble si Mr. Yiga. Biglang nagsasabi, it's okay, princess. Everything's gonna be okay, princess. Ganon sinasabi. Nagpapaka-humble, kalmado si Dudong. Damor kalmado siya, ganyan, damor kinakabahan sa mga plano niya ba, no? But, anyway, may nag-a-advise sa akin na wag magpayag, makipagkita sa Manila. Dati wag magpayag, makipagkita sa abroad. Kung gusto niyo talaga, pumunta siya dito sa Pilipinas. Ngayon naman, may nag-advise naman, wag makipagkita sa Manila. Dapat pumunta talaga ng Jensan. Sa akin naman kasi, wala namang problema. Kasi it's not gonna take a lot of my time naman eh, no? 2 days max. Okay, kasi alam ko, hindi din naman yan si Mr. Yiga pasensyoso sa mga ganito-ganito mga event. Depende na lang talaga kung ano, no, natauhan talaga siya ng bongga, nagpalit anyo or whatever. But knowing Mr. Yiga, hindi din yan siya magtatagal. So, I'm thinking of about 2 days. As long as isa lang talaga yung point ko, hindi ako gagastos. At hindi ako mai-stress if ever na gusto niyang makasama yung mga bata. Wag na wag mo akong i-stress. At kung hindi lang alam ng mga kalag ko guys, ang galawan niya, no? Na hindi magpasama ng assistant for what? Siyempre, pag kailangan ng tulong mga bata, mag-shower mga bata, ako ang tawagin. Wala man sa may problema ako guys, pero ayoko na magkaroon kami ng moment together na kami lang dalawa naku. Alam niyo, mahirap guys, mahirap, hindi dahil may pakiramdam, may feeling or what not. Kung pwede nating iwasan yung ganung klaseng sitwasyon, iiwasan natin. Lalo pat, hindi mo alam minsan kung ano yung, saan yung legal banda at illegal banda. Kasi nga, syempre, in paper, 'di ba? In paper, Yiga pa din ang apelyido ko. Maraming nagtatanong, nagagalit sa akin. Minsan binabash ako, sabi,
Bakit ba kasi hindi mo pinapalitan yung apelyido mo? Yiga ka pa rin ng Yiga. Ma'am, hindi po ganyan kadali, ma'am. Magbasa ka muna, mama. Educate muna yung sarili mo, okay? Hindi po ganun kadali magtanggal ng apelyido. Hindi ganun kadali magpalit ng apelyido, lalo na kung meron na kayong papers na kayo ay kasal. And if it is registered with the Philippine Statistics Authority. Okay, ma'am? Kung hindi mo yan alam, ma'am, bago ka mag-bash, ma'am, alamin mo muna. Okay? Madamay tayo ba? Maya-iya man tayo kunti, magalit tayo, mag-bash tayo ng tao, tas hindi natin alam kung ano ba talaga yung pwede or hindi pwede. Regardless kung tanggalin ko yung apelyido ni Mr. Yiga, it has no point. Alright? My last name is already that last name. Princess Jane Yiga, lahat ng mga dokumento ko simula nagpakasal kami. Kasi guys, kung alam ko lang na magbulag kami, magkaiwalay kami after 5 years, do you think I would change my last name? A woman doesn't get married just to be divorced 3, 4, 5 years later, okay? Pag nagpakasal yung babae, talagang yung kasal, iniisip niya talaga is sila na kasama kang tumanda hanggang maputi ang buhok mo, ganun ang kemang. Okay? So, kung alam ko lang na ganyan ang mangyari, di sana hindi ako nagpakasal, no? Di sana hindi ko gibago lahat ng dokumento ng buhay ko. But now that all the documents is under the Yiga last name, changing it just because you want to see it being Yiga sa social media, it's not gonna do anything. Alright? So, meron siyang pinadala dito. In fact, nagtatanong siya sa akin kung kailan daw yung bakasyon ng mga bata. Dahil nga siguro, gusto niya nang iplano yung pagpunta niya. And, yan. Tabunan ko na lang yung mukha, guys, no? But, nagpadala nga siya ng picture. Ayan. Nagpadala siya ng picture dito. Tabunan na natin yung mukha. But, na-update na ako sa mga bata. They are doing well. And they are actually getting taller. Si Nasri talaga nabigla ako, sobrang tangkad. Sobrang tangkad na bata. And he's just 14 years old. Kasi 1 year lang naman yung agwat niya eh. 1 year lang ang agwat niya kay Kahil. But matangkad. So I'm glad that the kids are okay. Ang rinig ko ay may biyahe si Mr. Yiga outside of Uganda. Soon, very soon. O diba, updated. Ako gina-update niya ko. Guys, bakit mo kailangan i-update? Ang i-update mo sa akin ang sustento mo kay malapit na katapusan, dodong. But wala naman. I try to be civil. I try to be casual with him. Like I said, regardless of anything, you know, I don't want to dwell with the hate and the blame game. Hindi dahil hindi niya deserve yun. Deserve niya yun. I just don't deserve the stress. Yun lang yun. I don't deserve the stress. I don't deserve the hate sa puso ko. I deserve to be happy. That's for sure. I deserve to be happy. So, wag kayong mag-alala sa mga nagsasabi sa akin na merong comeback. Okay? Well, you know, we will cross the bridge when we get there. I did not forget how it was being with him. I did not forget the kind of marriage that I had. Huwag kayong mag-alala kung concerned talaga kayo na magkakabalikan. Merong iba kasi no na galit sila nung una, ngayon natutuwa. Ma'am, actually ma'am, matutuwa kami pag nagkabalikan kayo for the sake of the children. Guys, let me just clarify. If I'm going to go back to my marriage, if I'm gonna give Mr. Yiga another chance in marriage, no? If lang hindi naman natin alam talaga kung ano yung mangyayari. Pero if ever, it's never about the children are not the main reason. Ba't ako babalik? I will go back if I am happy, if I feel safe and secured. I will go back if I feel loved. Yun. Bala kayo sabihin nyo, ma'am, kaluod ba mo ka-cheesy, ma'am? Hindi ka na bagay, ma'am, matanda ka na para dyan. So what? Buhay ko to, hindi nyo to buhay. Katawan ko to, kalag ko to, sarili ko to, wag nyo ako pangunahan. Hindi, joke lang guys. Yun ang sinasabi ko na. Alam ko marami sa inyo nag-aabang, nag-iintay. Sinasabi nga, di ba, na ma'am, magiging masaya kami, ganito, ganyan. Meron din namang hati ang isip na, ma'am, wag na, nakalimutan mo na ba? Kinaya mo ng 3 taon na wala siya, tapos ngayon babalik-balik siya, akala niya may chance na agad. I just hope everything will be peaceful. Yun lang muna yun, okay? Let me pray for a peaceful relationship in co-parenting. Let me pray for
peaceful and smooth relationship for the purpose of raising the children. Yun lang muna. Let's stick to that. Alright? So once again, you guys, maraming salamat. Time check natin, it's almost 6:30 ng gabi. Dumaan yung kaibigan namin. Guys, ito mga kaibigan ko na naging kaibigan namin dahil lang sa pag-aking vlogging world. They gave us KFC. A bucket of KFC. Pinabigay ko na sa mga bata para makakain sila. And then dadalhin kasi hindi sila taga dito no? Kung kilala nyo Madam Toots and siblings. Ayan, mga vlogger natin na kilala. And of course, Aileen Calev is also here. Dadalhin ko sila sa isang negosyo ng kapatid ko na si Madam Ten Gives. They wanted to see etong Ramyun Avenue or ramen business na binuksan ng kapatid ko. So I guess that's about it, you guys. Let me know what you think down below. Mag-comment na din kayo kung anong isda yung nagustuhan ninyo sa video na to. Magkano na yung presyo dyan sa inyo, mga OFW, namimiss nyo ba yung pagkain Pilipino? Ready na ba kayong umuwi for good if you're thinking to go back home for good? Because everything is expensive baya. Dito sa Pilipinas, if tamad ka, mamamatay ka. Kahit saan naman. Pero knowing na we should be better, Ayoko na magsalita kung bakit hindi. I don't want to go to the politics. Maraming salamat you guys. I miss you so much. Sobrang na-busy ako lately, but I'll try to get back to you as soon as tomorrow. Ayun, marami akong gustong i-chika sa inyo. Simula kay Kahil, buhay ko kasama yung mga anak ko, pagiging supportive ng tatay ni Kuya Kahil, pagiging supportive ni Mr. Yiga lately. Hahay. Alright, pag-uusapan natin lahat yan. Usapang negosyo, lahat yan pag-uusapan natin. I'll see you guys on the next one. Much love, Princess Yiga.